Ayan, so magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, so napakaganda ng topic natin. Bida kayo sa chat box, kaya kung meron man kayong mga opinion and questions, pwede niyo po isabi or i-chat lang po sa ating chat box. At mababasa ko po yan mamaya. Yan, so habang sinishare ang aking slide, gusto ko muna magkaroon ng engagement question para po sa inyo. So, na-try mo na bang magsimula ng workout pero sumuko agad? Kasi parang sobrang hirap, di ba? Yan, sino yan? Chat kayo sa kung yes or ano yan. So, and alin kaya yung mas safe sundan? Ang workout ng iba o gumagawa ng plan base sa nakasanayan mo? And kung matagal ka nang hindi nag-exercise, saan ka dapat magsimula? Sa jogging ba o simpleng stretching muna? And naniniwala ka ba na may tamang starting point ang bawat isa sa fitness journey and paano mo malalaman kung swak ang workout sa'yo? Ayon ba sa trending or ayon sa fitness history mo? O, di ba, may pa-fitness history pa at dahil dyan, ito po ang ating topic today. Kapag atleta ka or active ka, hindi lang katawan ang pinapanday mo. So, pati rin yung isip mo, no, kailangan hinuhulman natin to ng tama, lalo na sa disiplina. Kasi kahit gaano kakalakas, kung wala ka sa focus at tamang mindset, mahirap at matagal mangyari ang gusto mong mangyari. So kaya bawat workout, hindi lang pawis ang mahalaga, kundi yung paraan kung paano ka mag-e-ensayo. Dito, papasok ang 7 haligi ng matagumpay na pagsasanay. Simple lang ang idea. So, ito yung topic natin, 7 pillars of successful training. At itong article na to ay makikita niyo po sa reference sa baba. Date ito na inilathala no October 18, 2023 at makikita niyo po ito sa herbalife.com. Yan. Okay. So, next Besh. So, our fitness philosophy, meron siyang 7 principles. Nung una, nagbigay lang siya ng 5, pero may 2 importante sa dulo. Ayan. Yon. So, number 1 is yung balance. Number 2 is yung personalization. Number 3 is yung safety. Number 4 is nutrition timing. Number 5 is lifestyle. At itong dalawang idinagdag na napaka-importante, yung focus and dedication. O di ba, slides 1 pa lang kompleto na o ano, uwian na ba? O sige. So, hihimayin natin tong mga 7 to. So, yung number 1 is balance. Okay, so balance. Ang pinakamahusay na paraan ng pag-eehersisyo ay yung may balanse at pinapapalooban ng 5 mahalagang bahagi ng health-related fitness. So ano ba yung mga yon? Ito yung body composition, cardiorespiratory endurance, yan, pakiklik lang, and muscular endurance at flexibility. So siguraduhin na mga workout mo ay meron tong 5 to. So ano ba yung dapat natin gawin? So, gumawa ng weekly routine na may halong cardio, pwede kang mag-jogging or cycling, and strength training, pwede kang mag-weight or body lifting, at samahan mo ng stretching or yoga. And syempre, yung rest. Yan. So, ano naman yung dapat iwasan mo? So, nakiklik besh, may mga pictures yan. Thank you. So, iwasan natin yung puro isang klase lang ang workout. So, halimbawa, puro cardio lang, wala kang stretching. So, hindi maganda yon. Yan. So, tuloy-tuloy lang. So, ano naman yung dapat nating expect? Mas pantay na resulta, di lang papayat o lalakas, kundi mas flexible, mas titiba yung lungs mo at mas good looking sa overall health. Yan. So, yan ang number 1 is balance. So, punta naman tayo sa number 2, yung safety o yung kaligtasan. Yan. So, may mga tao na gusto agad makita ang resulta. So, ikaw ba yan? Kaya minamadali mo marami kang shortcut na ginagawa. Ang ending, puro injury o burnout. So parang relasyon o trabaho, no, hindi dapat kwertahan. Ang tamang proseso ang magdadala ng pangmatagalang resulta. So ano yung po pwede natin makuha dito? Ano yung pwede natin gawin sa application na to?
So gumamit ng tamang form kahit paano, kahit gaano kabigat ang binubuhat. So kailangan tama yung posture mo. Plus, dapat meron kang warm up at cool down palagi para iwas injury. So bukod doon, may iwasan mo yung mga unnecessary na disgrasya. Ayan, di ba? So, iwasan mo din na bahala na si Batman moves. Alam mo ba yon? Yung bigat agad ng walang warm up o sobrang pilit kahit masakit na. O yan, di ba? Kaya importante yung meron kang trainer eh. Kasi si trainer, binabayaran mo yan para hindi ka pagpahingahin. Yung hindi ka niya pababayaan na inaaksaya mo yung oras. Kasi marami sa atin, merong mga naka ano sa gym naka-engage sa gym pero nag-aaksaya lang ng oras, mas maraming selfie. Or for example na tumatakbo ka, parang mas marami ka pang kinuhang pictures, mas marami ka pang pahinga kaysa doon sa workout mo. So, ano yung dapat ma-expect natin no, kapag aware tayo sa safety natin? Mas iwas injury, mas tuloy-tuloy ang progress. Yan. So, next po. Yan. So, number 3 naman po ay yung personal na angkop o yung tinatawag na personalization. Ano bang mga importante dyan? So, hindi porke gumagana sa iba, gagana rin sa'yo. Kasi uso sa atin, di ba, pag nasa gym tayo, since beginner, lagi tayong tumitingin sa workout ng iba, nakikigaya tayo. So, ang tanong, fit ba sa atin yung ginagawa nila? So, dapat personalize tulad ng fake. Iba-iba tayo ng journey pero iisa ang pinupuntahan. Kaya dapat kilalanin ang sarili at kung nasaan ka sa proseso. Yun. So, ano ba yung dapat natin gawin? So, kung beginner ka, pwede ka magsimula sa 15 to 20 minutes light cardio at body weight exercise. Yan. Tapos, gradual increase ng mga kaya mo pang gawin. So, iwasan ang pagko-compare ng sarili sa iba. So, hindi porke beginner ka, dapat same level agad sa advanced. So, kung ikaw ay bago pa lang, dapat yung mga, kunwari pinapabuhat ka ng coach mo or trainer mo dun sa mga maliliit na dumbbell or magagaan na dumbbell, dapat dun muna. Hindi ka pwede mag-jump dun sa mabigat agad. Yung parang bida-bida ka, akala mo malakas ka, pero hindi mo alam na hindi magiging maganda yung effect nun sa katawan mo. So expect steady progress na swak sa katawan mo, pero hindi ka burnout or overtrain. Kaya importante na meron kang personalized na exercise para sa sarili mo. So, pwede ka magtanong sa trainer kasi dyan sa gym, may mga trainer dyan na binabayaran at tutulungan kanila para mag-progress ka sa goal mo. Kung wala kang trainer, pwede ka naman mag-aral kung saan ka fit or kung saan mas pwede ka mag-umpisa, nakakayanin mo lang. So, paunti-unti, kailangan nagpo-progress ka, mag-start ka sa simple muna. Yan. So, number 4, ito, tamang oras ng nutrition or nutrition timing. So, para maabot ang iyong fitness goal, mahalagang maunawaan ang tamang nutrisyon bago o habang at pagkatapos ng ehersisyo. So, before, during, and after. Pero dito sa picture na to, yan, makikita mo na hindi lang hindi lang yung before and during or after yung binabanggit dito. Kailangan pag umpisa pa lang sa umaga, alam mo na yung food na babagay sa iyo kung may plano kang mag-training today. So meron din tayong tinatawag na pre-training or yung before meal and yung during training. So meron din post-training, meron din yung pang-dinner, pero meron din yung mga bed night na kung ikaw ay gabi nang mag-sleep para hindi ka naman mag-over-calorie at mas maganda pa yung recovery mo at yung energy mo the next day. So, ito yung dapat mong gawin. So, ano yung life application? Kumain ng light carbs plus protein bago mag-workout. So, pwede ka mag-banana or plus peanut, butter, or shake. Yan. So, makakatulong yung ating Herbalife Formula 1 nutritional shake dahil ito ay replacement. So, tapos, after mag-workout, meron tayong mga recovery na shakes po na pwede mong
matimpla na hindi ka na mag-iisip kung ano yung kakainin mo after mo mag-workout. Yan. So, iwasan mag-training ng gutom na gutom o busog na busog kasi hindi makakatulong yan sa performance level mo. And expect mo na mas energetic ka sa workout at mas mabilis ang recovery mo kapag tama yung nutrition mo plus tama yung timing ng mga pagkain mo. Okay, next is yung fifth is yung tamang pamumuhay or lifestyle. Yan. So, ang ehersisyo or exercise ay isang mahalagang bahagi ng kabuuang malusog na pamumuhay na kinabibilangan ng tamang oras, wastong nutrisyon, suporta mula sa iba, at personal connection. So ito, araw-araw binabanggit itong 7 pillars of good health. Kasi ito yung magiging guide mo throughout the day. So kung para hindi ka maligaw sa mga gawain mo, tingnan mo lang itong 7 pillars of good health. And tingnan mo kung saan ba dyan ikaw mahina. Ikaw ba yung taong hindi pala inom ng tubig? So ito reminder to, or ikaw yung sa buong maghapon mo, ikaw yung kulang pala sa ref. Yan. So titingnan mo tong 7 pillars na to na dito mo lang matututunan sa Virtual Nutrition Club para may guide ka. So mag-commit ka ng 7 to 8 hours na tulog. So iwas puyat, mag-hydrate, at iwas toxic stress. And iwasan mo na akala mo sapat na yung exercise mo pero puro junk food pa rin. At 3 hours lang ang tulog mo. So importante talaga na chine-check mo tong lifestyle activity mo. So kapag nagawa mo ito, mas consistent ka, mas may resulta, at mas good mood every day. Yan po. At ang ika-anim, yan, focus. Yan, di ba? Nakikita mo yung picture sa taas from magulo to clear. Yan, kapag tunay na nakafocus ka sa iyong training session at may self-awareness ka, mas magiging maayos ang forma mo at magdudulot ito ng positibong epekto antas ng iyong intensity. So gumawa ka ng nakatakdang routine at planuhin ang pre-workout nutrition mo para mas maiboost mo ang lahat ng energy sa iyong workout. So ano yung dapat natin gawin? So maglaan tayo ng oras, kailangan naka-organize kung ano yung naka-schedule. Yan. So maglaan ng oras na wala munang distractions, lalo na kapag 'di ba nagpaplano ka sa morning, marami ng distractions, no? Lalo na pagising mo pa lang, nag-i-scroll ka na ng sa cellphone mo, nagtitingin ka na ng mga feeds ng iba. So, habang nag-workout ka or habang nasa fitness routine ka, iwasan mo muna yung mga distraction. Wala mo ng chika habang nagbubuhat. Lalo na kung ikaw ay may mga pinaghahandaan na mga competition, lalo na kung ikaw ay athlete. So, iwasan mag-half-hearted workout, yung isang set isang scroll sa TikTok. O yan. So, sorry naman doon sa mga natawaan. Pero para sa inyo to, kung gusto mong maging mag-progress yung result mo. So, mag-expect ka ng mas mabilis matapos ang training at mas solid yung days. Mapapansin mo kapag kasinunod mo talaga yung routine mo nang walang distraction, mabilis ka talagang matatapos or marami kang matatrabaho. Yan. So, importante, meron tayong yung focus in fitness. Meron tayong mental clarity and concentration. Yan. So, ito yung last. O, di ba? Mabilis lang tayo. Yung last, yung importante is yung dedication. Yan. So, mahalagang magpakatatag ka sa pagsunod sa iyong training at nutrition plan. So, subukan mong magsulat ng positive affirmation kada linggo or kahit araw-araw para bigyan ng sarili ng dagdag na motivation. Yan. So, habang naabot mo ang iyong mga layunin at balik tanawin or alalahanin yung mga paglalakbay at magtakda ng bago. So, para magka-train ng pinakamahusay, kailangan mong makahanap ng paraan para magpatibay hindi lang sa katawan kundi pati sa isipan. So hindi lang natin tinetrain yung ating physical fitness kung hindi yung ating mental health. So gamitin ang mga haliging ito para bilang gabay upang matiyak na inilalagay mo ang iyong sarili sa landas ng tagumpay. So yan pinagsama-samang heart, discipline,
plus perseverance. So yan po, magkakaroon ka ng dedication sa tinatrabaho mo. So life application, gumawa ng workout log, may planning ka. Yan. So, meron dito yung puro planning pero walang action, di ba? So, importante din to. So, affirmations or progress picture para mas maganda. Di ba? Minsan, ini-instruct tayo ni coach na, bago ka mag-start, mag-picture ka muna. Kasi masaya yung may binabalikan tayo na meron tayong na-i-share na, ito pala ako nung mga previous days ko. Parang ang layo na, di ba? Makikita mo yung progress ng aging mo. Kung healthy ba yung aging mo o horror yung aging mo. Yan. So, iwasan na magkaroon ng pagsasawa or 1 week lang, no? Puro simula tapos hindi na natapos. Di ba? So, iwasan po natin yon. And expect ano ba yung ma-expect natin kapag meron tayong dedication. So, over time, nagiging lifestyle na siya at hindi na pabigat and automatic na siya sa system mo. So parang yan nagkakaroon ng memory na yung sa habit natin. So nagagawa natin siya na kahit hindi natin iniisip kung tuloy-tuloy yung dedication. Kaya itong focus at dedication na idinagdag nila sa sa pillars na to ay napaka-importante kasi hindi mo talaga siya pwedeng paghiwalayin yung focus and dedication. Para mas maganda yung resulta at mas maging successful ka sa training mo, sa fitness journey mo. Yan. So, okay. At dahil dyan, eto i-share ko sa inyo yung aking product result. Yan, dati din po akong obese, makapal ang body fat. Hindi ako pala inom ng tubig. Pero yung naging guide ko kasi yung nandito na ako sa Virtual Nutrition Club, yung 7 na yan, lagi kong inaalala pagkagising. Alin ba dyan yung dapat kong unahin? Kasi kailangan makumpleto mo yan. Kailangan walang kulang sa 7 pillars of good health. Yan, yung 7 na yan. Kapag naggawa mo yan, kahit mga maliliit na steps lang, wag kang tumingin yung para bukas, yung kaya mo lang gawin ngayon. At isa sa mga favorite products ko, dinala ko na dito sa picture ko na to. Isa sa mga favorite products ko talaga si NRG kasi yung isang tablet na yan, kaya kang gisingin ng mahigit 10 oras. Yan. Kaya minsan nagdadalawang tablet talaga ako. At ano yung nakatulong sa mga flexibility ko, etong Herbalife Line. Bukod dyan, maganda din to supply sa sa ating brain cells. Ayan, hindi mo kailangan maghanap ng tuna o mamahaling isda para makakuha ng omega-3. And syempre, dahil hindi rin naging maganda yung bowel movement ko, sobrang ganda dito ang fiber bond. And syempre, hindi natin makakalimutan itong mga pamalit natin pagkain na marami tayong oras na natitipid at yung buhay natin humahaba. In terms na humahaba yung time natin kasi maigsi yung oras ng preparation at marami tayong natatrabaho. At eksakto to sa mga active na individuals etong Herbalife 24. Kasi continuous talaga yung energy mo. Yan. And for muscle recovery. So, hindi po pwedeng magtatrabaho ka lang, hindi ka magre-recover. So, kasama natin sa recovery, lalo na sa muscle, na maintain po natin itong dalawang protein shake na to na nasa taas, makikita nyo. And, ayan, final. Thank you, Besha, sa So, if planning alone could make us slim, we'd all have abs by now. O, di ba? Pero, seryoso, fitness is not about perfection, it's about progress. Yan. So, no matter how many times you've started and stopped, you can always bounce back. Kaya balik lang kay coach kapag, for example, feeling mo hindi umaandar yung progress mo. Feeling mo na iiwan ka o parang walang nangyayari. Pwede ka magtanong dito sa Virtual Nutrition Club community. At dahil dyan, ano ba yung sikreto ng yan, ang ating community? Consistency, a little bit of an athlete's mindset. Kasi pagka athlete mindset ka, grabe yung dedication mo, grabe yung focus mo. Kaya makikita nyo yung ating mga sport ambassador.
ano yan, dedicated yan at yung focus niyan sa mga fitness journey nila. So victory in a long run. So ito yung ginagawa nating paunti-unti na maliliit na bagay na may focus and dedication, yan yung long-term victory na pwede nating makamtan or maranasan. Yan. That's why maraming salamat po at naway marami po akong na-share sa inyo na mababaon niyo po throughout the day. Thank you po. God bless. And back to you, Miss M. Ayan, so grabe naman. Ang dami kong na-take down doon, Coach Doc. At guilty ako sa number 6 and number 7.